sa aking mga viewers na nagtatanong, ano daw ang ginagawa ko at ano ang fertilizer na ginagamit ko sa pagpapabunga ng ubas. Ang unang ginagawa ko mga kabayan ay kailangan nating i-pruning ang mga dahon ng ubas katulad ng ginagawa ko. At pagkatapos na mai-pruning ay lagyan ng complete fertilizer o triple 14, triple 15, yan po ay isa. At halimbawa mga kabayan, ang inyong maabunuhan ay marami-rami at ang inyong gagamitin ay 16 liters of water, ay kailangan na itunawin natin ang isang lata ng sardinas sa 16 liters of water. Haluin mabuti hanggang ma-dissolve o matunaw. At pagkatapos mga kabayang matunaw ay idilig sa palibot ng halaman. At kung ito ay malaki-laki at matanda na, pwede ang 3 lata. Kung mga maliliit pa at bago pa lamang ay 1 lata o kalahati. At ayan mga kabayan. At pagkatapos ng mga kabayan na ma-pruning yung mga dahon ng ubas ay ating didiligan ng 14-14 kung tawagin ay complete fertilizer o 15-15. Kapag ganitong 8 liters, kailangan kalahati dito sa lata ng ligo. Kung 16 liters naman of water, kailangan 1 puno dito. Ito ating tutunawin dito. At pagkatapos na matunaw, ating ididilig sa puno ng halaman. Yung ibang ginagawa, pamamaraan, ay inilalagay ng buo na doon sa palibot ng halaman. Pero sa aking karanasan, mas maganda yung tinutunaw at madaling na-absorb o nagagamit ng mga ugat at stem ng mga halaman para ma-supply na complete nutrients sa mga sanga at bulaklak. Yan. Ating hahaluin yan hanggang matunaw. Munang hahaluin mga kabayan hanggang sa siya ay matunaw. At kapag tunaw na, ay saka natin ididilig sa puno ng ubas o kahit anumang halamang fruit bearing na bumubunga na. Ito ay applicable sa mga namumunga na o namumulaklak na. Mga kabayan ay ating didiligan. Ang ilalagay ko dito ay 3 lata sa ligo dahil malalaki na yung puno, matanda na, para kumpleto yung sustansya na mai-supply niya sa kanyang mga sangayan. Paikot yan. Gawin natin 3. At ang pagdidilig nito mga kabayan, every month inyong lalagyan. Yan. At pagkatapos nito, pagkaraan ng 1 week mga kabayan, pwedeng isprehan ng foliar fertilizer itong mga sanga, dahon, para siya ay mas mabilis ding magkaroon ng bulaklak. At ang pag-spray naman ng foliar fertilizer ay every 10 days. Yan yung isprehan para mas lalong bumunga at makikita nyo makakaroon na siya ng mga bulaklak. Ay diyan dire-diretso ng paglalagay natin ng foliar. So yan mga kabayan, ganyan lamang ang pamamaraan para bumunga ang inyong ubas. Katulad na ginawa ko sa aking tanim nito, importante ipopruning dahil kahit i-didiligan ng complete fertilizer, foliar fertilizer, sobra naman ang dami ng kanyang mga dahon, mga sanga at talbos, hindi rin siya bubulaklak dahil ay konsiderado sa pagkaparami ng dahon at sanga. So yan, hanggang dito na lang mga kabayan at naway kayo may natutunan sa aking binahagi sa pagpapabunga ng aking mga tanim na ubas. Magandang araw, kabayan.